Nagsanib puwersa na nga ba si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga dilawan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So gusto ko lang gawan ito ng video mga kapolitika, itong nanlalamig na relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay VP Inday Sara, and at the same time si VP Inday Sara towards Bongbong Marcos. Kasi naalala ko lang dati na kung saan hanggang dikit talaga at magkaibigan itong si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday Sara. At ang tawag pa nga niya kay VP Sara is BFF or best friend niya. Pareho din ito kay Amy Marcos na kung saan tinawag din si Inday Sara na hindi lang siya kaibigan kundi isang matalik na kaibigan. Okay, so bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi this past few months, itong mga nakaraang mga panahon or araw is napapansin natin na tila napapalapit na itong mga dilawan, itong mga known opposition na dati is kumukontra talaga sa gobyerno. Halimbawa, itong sila Laila de Lima, itong sila Risa Ontiveros. Di ba kalaban nila dati sila Bongbong Marcos, sila Duterte? Kung kaya nga itong si Bongbong Marcos is nasa panig ng mga Duterte dati kasi napaka-popular pa ng mga Duterte dati nung panahon na yon, before, especially nung before election. Okay? At baliktad na baliktad sa mga nangyayari ngayon. So this past few months is itong paglaya ni Senador Laila de Lima, di ba? Nung nakaraang taon is sinabi ni Laila de Lima na nagpapasalamat siya sa BBM administration na kung saan is hindi siya nag-intervene sa proseso ng batas. At itong sila Franz Castro, itong sila Raul Manuel, itong mga makakaliwang grupo dyan sa Congress, itong mga party list, bakit wala na silang sinasabi na negative dito sa kasalukuyang administrasyon? Bakit hindi na nila napupuna ang mga korupsyon, ang mga katiwalian at yung mga injustices sa kasalukuyang administrasyon? So kakampi na ba sila sa ngayon, or sila na ba yung magkaibigan at iniwan na ni Bongbong Marcos itong si VP Inday Sara? Kasi in the first place, kaya nagustuhan ng mga masang Pilipino, ng mga tao itong si Bongbong Marcos is kasi magkapareho sila ng mga pulisiya ni former President Rodrigo Roa Duterte at itong si VP Inday Sara. But all the while, after pabalik-balik itong si Bongbong Marcos dito sa West, is naging kaibigan na rin ni Bongbong Marcos nagkaiba na ng mga desisyon at mga political stance itong si Bongbong Marcos, at taliwas siya dito sa mga polisiya na kinakatigan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, na kung saan is nagstick talaga siya doon sa mga polisiya ng mga Duterte. But hindi pa rin talaga mabash ni Amy Marcos itong kanyang kapatid, hindi niya ma-direct confront itong kanyang kapatid kasi kapatid niya pa rin yan, kahit paano is kapatid niya pa rin itong si Bongbong Marcos. So hindi niya ma-direct confront, pero ang ginagawa niya lang is meron siyang mga tirada na very light lang dito kay Bongbong Marcos. So dapat is kausapin ni Bongbong Marcos na sana man lang is mag-stick siya, or wag niyang kalimutan itong si VP Inday Sara na kung saan is malaki yung contribution sa kanyang pagkapanalo. Nung nagsimula itong sigalot ni VP Inday Sara nung time ni pinatalsik itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang speaker, deputy speaker dyan sa Congress. So pinatalsik itong si Gloria Macapagal Arroyo kasi si GMA at si Inday Sara, itong mga Duterte, is magkadikit nga din yan sila, di ba? Kasi nga itong si former President Rodrigo Duterte is binigyan ng parole or pardon itong si Gloria Macapagal Arroyo na kung saan is nabilanggo dahil sa graft and corruption. So nung tinanggal si Arroyo bilang deputy speaker, is nagpost itong si VP Inday Sara dyan sa kanyang social media ng tambaluslos. Okay, so ang pinatatamaan dito is itong si Martin Romualdez na kung saan is nag-aambisyon umano ng higher position. Okay, so yun ang hindi nagustuhan. Nagsimula na doon at sunod-sunod na yung mga tirada kay VP Inday Sara, at itong confidential fund nga tinanggal, itong mga congressman na pumapanig dito kay Duterte, itong sila Pantaleon Alvarez, itong si Pulong Duterte, is binawasan. Okay, malaki ang ibinaba ng kanilang pondo para sa kanilang mga distrito para hindi sila makagawa ng mga project kasi nga yung hindi sila one of them
or hindi sila bilong doon sa grupo nila Romualdez na kung saan is dapat sang-ayon lang ng sang-ayon dito sa gobyerno. Kumbaga yuko ka lang ng yuko, sunod ka lang ng sunod. So yun ang ayaw nila VP Sara Duterte na kung saan bakit kasi ang agreement dito ni Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara mga kapolitika is nag-giveaway nga itong si VP Inday Sara kasi siya ang number 1 doon sa survey at ang sabi ni Bongbong Marcos pabalik-balik siya doon sa Davao at sinusuyo itong si VP Inday Sara na ang usapan kasi diyan is si Bongbong Marcos kasi siya yung medyo matanda, di ba? So siya yung maging president muna ngayong 2022 at sa 2028 naman si Sara Duterte. So yun ang promise diyan. Yan talaga ang bottom line ng kanilang usapan. Pero parang malabo na yung mangyari kasi itong si Bongbong Marcos at itong mga dilawan, mga liberal parties, hindi naman siya na binabatikos. Kung merong mga binabatikos itong mga dilawan is yung mga minor issues lang, hindi yung mga about sa corruption. Itong mga binabatikos ng law is about sa charter change, but yung mga katiwalaan, yung mga corruption, yung mga injustices is hindi nila nakikita. Unlike nung panahon ni Duterte na minuto, oras-oras meron silang mga tirada at mga negative reactions, mga negative na opinion sa ating gobyerno. Okay, kung kaya nga binansagan sila ng mga kaliwang grupo, mga leftist, mga anti-government. So yun po yun. Pero all the while, bakit ngayon is parang naging kampi na itong si former President VP Leni Robredo is, 'di ba? Ang dami niyang mga pasaring or mga banat noon kay Marcos at kay Duterte, pero ngayon hindi na. At napanood ko nga doon sa news na si VP Leni Robredo is baka maging isa sa mga cabinet members ni Bongbong Marcos. Hinahangaan ko itong si VP Leni dati dahil sa transparency at sa kanyang COA audit rating. Pero ngayon is baka sasama. Okay, hindi pa naman confirm pero sabi niya doon is nagpahayag siya na willing siya just in case bibigyan siya ng posisyon ng gobyerno. Itong si Risa Ontiveros, ang ingay niya sa issue ng West Philippine Sea na gusto niyang ibuyo ang Pilipinas dito sa war. Okay, at napag-usapan na natin itong issue ng West Philippine Sea doon sa ating mga previous video, so panoorin nyo na lang. Pero ang point dito mga kapolitika is sino na nga ba talaga itong mga kasama or kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi itong mga dilawan is marami din yan sila mga kapolitika. So kung pag-isahin yan itong kaalyado nila Liberal Party at ni Bongbong Marcos is baka ito ay gagamitin sa sunod na election, kumbaga mag-joint force sila. So itong si Duterte, hindi natin alam kung sino yung mga magiging kaalyado na, pero ang numbers of voters ng Marcos at mga Liberal Party, itong previous opposition is baka mag-join force sila at baka gagamitin yan sa politika para manalo sila uli dyan sa susunod na election. So yun ang ating nakikita. Kasi even though hindi nga nangalahati yung boto ni Leni Robredo at ni dito kay VP Inday Sara is pag mag-join force yan sila ni Marcos is medyo malaki-laking boto din. So yun din ang threat dito sa part nila Duterte na dapat paghandaan. So ang nakikita natin dito kung bakit itong Liberal Party, itong side nila Risa Ontiveros is parang nakika-join na dito sa Marcos administration kasi wala silang mga nakikitang mali eh. Yung kanila lang is very minor na mga issues lang, itong charter change lang. So far, ito yung nakikita nila na maling issue ng kasalukuyang administration, pero yung mga corruptions, yung mga travel expenses is parang hindi masyadong maingay. Okay? Yung mga malaking pondo ng mga congressman is wala masyado silang nabibigyan ng opinion or mga negative comments. So yun ang ating nakikita dito mga kapolitika, at sana man lang is mabago pa yung isip ni Bongbong Marcos. Sana man lang is tanawin niya uli yung utang na loob niya kay VP Inday Sara na kung saan is nag-giveaway nung panahon ng election. So yun lamang ating pag-uusapan dito sa isyong ito. Maraming salamat mga kapolitika sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. Again, don't forget to like and subscribe for more videos.